Mainit na usapin, ating alamin. Presyo ng bilihin ngayong Mayo, lumobo. Samantala, bill sa Meralco, bababa umano sa buwan na ito. Diploma muna bago trabaho? Good news, mga high school graduates pwede nang magtrabaho sa gobyerno. At binansagang pinakamagandang isla sa Mimaropa lang pala makikita. Magandang araw, Pilipinas! Nagsinag-aaldaw, Ilocos Sur. Mga katropa, marami ang umalma sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Naku, Jerome, kumain na kami sa karenderiya kahapon at ako mismo ramdam ko rin ang pagtaas ng presyo. Alamin ang ulat kay Shane Respuesto. Isa si Chantel sa mga negosyanteng umaaray na dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Aniya, dahil dito, napipilitan siyang itaas rin ang halaga ng kanyang panindang ulam. From 30, naging 50 na ang presyo ng mga paninda namin. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority, kabilang ang kamatis, cooking oil, fresh pork, kasim, at kalamansi sa mga commodities na lumobo ang presyo ngayong Mayo. Ngunit sa kabila nito, isang malaking balita sa negosyanteng kagaya ni Chantel, ang pagbaba ng rate ng Meralco ngayong buwan. Ayon pa sa kanilang Vice President na si Joe R. Zaldariaga, ito ay bababa sa 12.26 pesos mula sa 13.1 pesos noong Abril. Shane, ano nga ba ang naging dahilan ng Meralco dahil sa tiyumano pagbaba ng presyo ng kuryente? Jerome Freya, lower generation at transmission charges ang dahilan ng rate reduction. Balik sa inyo, Jerome Freya. At yan si Shane nagbabalita. Mga katropa, trabaho bang hanap mo? Pwes, check na matutuwa ka sa proyektong ito. Senior high school graduate si Shadaline, kaya't natutuwa siya sa bagong ipinatupad na reforma ng CSC. Masaya naman po ako for me since there is a lot of opportunities for them. Sa paglabas ng Resolution Number 2500229, kwalipikado ang junior at senior high school graduates sa mga first level na posisyon sa gobyerno. Ani Education Secretary Sonny Angara, malaking tulong ito lalo na sa mga estudyanteng nasa TVL strand ng high school. Hirit ng mga tao sa pamamagitan ng pagiging konektado sa gobyerno, mas mapapadali ang buhay ng mga estudyanteng gustong kumita at tumulong sa pamilya. Abangan pagsabog ng Mount Bulusan, hinihinala ang tubig at volcanic materials ang dahilan. At tara at mag-attendance na sa pinakamagandang islang makikita sa Pilipinas. Laging makikonnect, Magbabalik ang Campus Connect. Huwag mo mong iwan pa. Pa? Hello? Hello? Pa? Hello? Mga katropa, huwag nang mag-alala dahil sa RA 10929, connected ka. Dahil sa biglang pagputok ng Bulkang Bulusan, mga residente ng Sorsogon nabalot ng kaba at takot. Binalot na makapal na alikabok ang bayan ng Sorsogon nitong Abril dahil sa namataang pagputok ng Mount Bulusan na umabot ng 24 na minuto sa pag-alboroto. Base sa naitala ng PHIVOLCS, umabot ng 4,500 meters ang lawak ng pagsabog at 53 volcanic earthquakes naman ang naranasan bago pa man nangyari ang pagputok ng bulkan. Kaya payo po sa mga piloto, mainam na sumunod sa protocols at iwasan na dumaan sa danger zones ng bulkan. Summer season is on, kaya ano nga ba ang top 1 sa listahan ng masa? Europa o Amerika? Pero mukhang ang madla, nabihag na sa ganda ng Mimaropa. Ang init! Ang sarap magtampisaw dahil ang araw, legit na, nakasisilaw. And to beat the heat ngayong tag-init, ang solusyon ng mga tao ay ang maligo. Hindi sa banyo, kundi sa El Nido. Tara, sabay-sabay tayong mamangha sa kagandahan ng Palawan.
Bida sa social media ang pagpatok ng Palawan bilang #1 sa buong mundo matapos itong binansagang World's Best Island to Visit sa taong 2025 ng US and World Report. Kabilang sa mga tourist attractions nito ang El Nido, Coron at Puerto Princesa. Wika ng Department of Tourism, ang tunay na yaman ng islang ito ay hindi lang ang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang mga Pilipinong nakatira dito. Ayon nga sa kanila, sa pamamagitan nito, maipapakita nating mga Pilipino ang yaman ng ating bayan, manatiling updated dito sa mga balitang tapat ni Ate Pat. Mga katropa, ilang linggo na lang balik eskwela na. Ngunit isa sa mga problema ng ating bansa ay ang kakulangan sa silid-aralan. Subalit dahil konektado tayo sa gobyerno, may solusyon na rito. Sa katunayan, 15,000 silid-aralan ang planong ipatayo sa taong ito. Kaya mga kabataan bilang pag-asa ng bayan, naway magkaisa tayo tungo sa isang pagbabago. At yan ang mga balita na kalap sa oras na ito. Muli ako si Jerome Valdez. Ako naman si Freya Landan. At para sa balitang sapat, nasa po si Ate Pat. Hatid namin ay mga balitang correct. Kaya laging makiconnect dito sa Tapos Connect.